Na nagpapakain, ibig sabihin ang pinapakain ay may isda, may gulay, at mayroon ding karne na kaunti, hindi naman marami, ito kaunti pa din na. Siya hanggang 12 buwan pasuso ng madalas ayon sa pangangailangan, magbigay ng iba't ibang pino o tinadtad na pagkain, isama ang karni, isda at mga gulay na mayaman sa vitamina A. Maghain ng isang kalahating tasa bawat pagkain. Magbigay ng 3 hanggang 4 na pangunahing pagkain at 1 hanggang 2 masustansyang merienda. 2 taong pataas, mag-alok ng isang buong tasa. Mag-alok ng isang buong tasa ang bawat pagkain. Magbigay ng balanseng pagkain mataas sa enerhiya, proteinang galing sa hayop, prutas at gulay. Magbigay ng 3 hanggang 4 na pangunahing pagkain at 1 hanggang 2 merienda bawat araw. Hindi pala dapat ay pag kumain na ng tanghali ay hindi mo nabibigyan. Kinakailangan ay 3 tapos ay may 2 merienda. Para sa mga sanggol na exposed sa HIV na gumagamit ng gatas, infant formula, pangkalahatang gabay, pag-iwas sa pagkakalipat ng HIV mula sa ina patungo sa sanggol, prophylaxis. Kung ang sanggol ay umiinom ng asido dioxytamidine, ipagpatuloy hanggang sa ika-4 na. Ito naman siguro doon na sa may mga HIV. Nire-resitahan naman ito mga paghahanda ng oral rehydration solution o RX. Maski po tayo nasa bahay, kapag talaga walang orisol, ay ito na may tayo pwedeng gumawa. Yung pinakuluan na tubig, asin, asukal, at saka yung pinakuluan ng tubig. Una-una. 4 na asin. Yung kutsara lang, hindi naman yung kutsara yung pangatanda. Sa 1 litrong tubig. 4 na takal na asin. Takal at saka 3 sugar. Sa 1 litrong tubig. Yun ay kapareho na ng orisol. Sa 1 litro na pinakuluan, na pinalamig. Oo, hindi ilalagay ng mainit. Pinakuluan, tapos palalamigin. Yun yung paggagawa ng orisol sa bahay. Halimbawa yung inyong anak ka nagsusuka na, huwag na rin yung... Para huwag ma-dehydrate. Nang ikuha ng orisol, aring-aring naman tayo maggawa ng orisol sa bahay. Malay mo pati wala naman dito sa sector, ay di uwi ka pa, ay kung ang suka na ng suka, ay di tayo merong kaagad ipapalit. Kahalagahan at mga dapat tandaan sa pagpapabakuna. Tita May, ilaw. Madilim. Bayne. 3 pinakaulo na pinalamig na tubig sa 1 litro. Kahalagahan at mga dapat tandaan sa pagbabakuna ng mga bata. Ito, dapat po ay ang mga bata ay may ito na bakuna. At birth, kinakailangan may HEPA at saka BCG. 1 buwan kalahati, ito na ang kanyang ituturok na pentavalent vaccine, oral polio, at saka polio. Ito. Ngayon nga tayo ng pneumonia na ay. Pwede pa ay pneumonia. Kinakailangan ay yung 3 magkakasama. Yung 3 dose. Ito Sa ika-3 ay mayroon ng IPV, turok. Maski tapos na ng polio, di ba may polio na dito 3. May 3 na doon. Sa ika-3 turok ay mayroon ng polio na itinuturok. Yung tapos na polio na tayo na. Tapos, sa 9 months ay mayroon ng measles. Sa 1 taon ay MMR. Ito, yung kumpleto na bakuna ng inyong mga bata.
Mga danger sign at mahalagang paalaala para sa kalusugan ng bata. Tandaan, mahalagang kumpletong bakuna sa mga bata. Mahalagang ang pagsunod sa mga follow-up check-up upang maiwasan ang paglubha ng sakit ng inyong mga bata. Mahalaga ba ang bakuna para sa inyo? Bakit ba mahalaga? Iba na mo pa hindi nakalaya sa atin. Marami na may Labas. At saka itong mga bakuna ay panglaban sa sakit. Hindi naman sasabihin natin, ako bumulog ka, bakuna, bakit hindi nagkasakit pa? Magkakasakit, kaya ay hindi grabe. Dahil nga tayo ay nagpabakuna, pero kung tayo ay hindi nagpabakuna at nagkasakit, malala ang magiging sakit ng inyong mga anak na hindi binakunahan. Yan, malala ang magiging sitwasyon. Ibig sabihin yung 1 week, magiging 2 weeks. Ay di bagat mas maganda na may kaagad ay maigi. Magaling, hani? Abao. Agad ay mas magaling ang ating mga anak para sanggol. hindi na tayo naaabala at hindi din mahirap. Pagka nga may yung aking anak pagka may sakit, kaya lagi ako natutulog. Magdamag, mulat. Ay kung 4 na araw ay hindi nagaling. Mulat, magdamag. At hihipo-hipuin mo, ganay ang magulang. Ay di ba? Ay di ako magpapabakunan at ako pupunta na sa center ay hindi nalalala ang sakit. Ayun na nga, kaya sinasabing huwag mo nang pabakunan at magkakasakit. Ay di alam ay yun ay kaunti lang namang sakit. Pag tinurukan lang, pero yung kanyang epekto ay napakalaki sa inyong mga anak. Pagka tinurukan ng misil, hindi naman talaga hindi nagkakaroon. Magkakaroon kaya nga lang ay Panandalian. Panandalian. kaya ayun ang kahalagahan ng ating mga bakuna. At saka tandaan din natin yung mga sinabi ko dito na malalalang sakit na hindi na dapat natin iniangan din sa bahay. Pagsusuka, pagtatai, pagkukumbulsyon. At yun ay hindi dapat sa bahay kaagad ay dadalhin na ninyo sa health center o kaya ay sa hospital. Oh. Hindi basta sa bahay lang inilalamang lamang at yung pagsusukat pagtatay hindi magandang kondisyon sa inyong mga anak. Hindi bagat ang mga bata naman na hindi nakakapagsabing, ako hindi masama pakiramdam, di baga hindi. O di kaya, hindi ninyo alam. Kaya dapat ay magpakiramdamin ang magulang. Kaagad pag may sakit ay pumunta sa health center at para mabigyan ng payo kung saan dapat dalhin. Iyon pala ang aking topic. Maraming salamat sa inyong lahat na kayo ay nakinig. May sasabihin ka? Kay Ate Maylin ito. Ate Maylin, ikaw naman. Sa amin. Ilan? Kuha na, nasa Maylin. Hindi natin kung may mala dito para bigyan kayo ng iyon na muna ang kulit ako kukuha. Dito ka muna. Iranin mo na Maylin nila. Iranin mo na ako kukuha. Ilan na pag-ayan? Abay, kumuha ka ng mga birthday. At pagwanan. Sige po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Maylin Merto, ay sa BHW na ang sakop ko po ay puro Chinese. Ito po ay kasunod din doon sa unang tinalakay ng isang militero. Ito po ay gabay naman sa bakuna para sa buong pamilya naman po. Bakit daw po mahalaga ang bakuna? Ito nga ba? O yung isa? Iyan. Ay, ito? Ipaliwanag sa parang simple at maunawaan. Mga gabay po sa mga tanong, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano daw po ang nakikita sa larawan? Tinuturukan po kanina. Ano po sa tingin ninyo ang bakuna? Ano
ano ang benepisyo ng pagpapabakuna? Ito ay sunod-sunod na dito na dito. Bakit mahalagang protektahan natin ang ating mga anak sa sakit? Sino sa pamilya ninyo ang naaalala ninyong unang nabakunahan? Siyempre, baby, honey. Ang bakuna daw ay proteksyon na ibinibigay sa pamamagitan ng infeksyon o patak para tulungan ang katawan na gumawa ng sariling panlaban o antibodies laban sa sakit. Pinapalakas nito ang resistensya upang labanan ang mga sakit. Tinutulungan nito ang mga katawan na lumaban sa mga sakit bago pa man ito dumating. Yun daw po ang kahalagahan ng bakuna. Ang bakuna ay isang data ng pagmamahal ng magulang. Bakit kailangan ng bakuna? Isang proteksyon laban sa mga mapanganib na sakit na katutulong upang maiwasan ng sakit sa pagkamatay ng mga baby. Para maiwasan